Sa lahat ng manonood, dumating na ang nakakagulat na balita. Ang mga estudyante mula sa isang kilalang internasyonal na paaralan sa Peru, na orihinal na nakatakdang bumiyahe sa Hapon, ay napilitang magsagawa ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila dahil sa biglaang technical glitch ng eroplano. Ngunit mula sa sandaling tumapak ang mga estudyanteng ito sa lupain ng Pilipinas, nagsimula ang isang hindi kapani-paniwalang kuwento. Hindi namin alam kung saan matatagpuan ang Pilipinas, ngunit ang naging resulta ay mas kahanga-hanga kaysa sa Hapon. Ito ang nagpamulat sa amin kung gaano kami kawalang muwang. Si Diogo Martina, ang 18 taong gulang na Pangulo ng Konseho ng Mag-aaral at ang kanyang 14 na kasamang estudyanteng Peruvian, ay lubos na nagbago ang pananaw sa loob lamang ng ilang araw. Ano ang nakita nila sa Pilipinas na nagpasyang kansilahin ng mga estudyanteng ito ang kanilang mga plano sa Hapon at nais manatili ng mas matagal sa Pilipinas? Ang kwento ng hindi inaasahang karanasan sa Pilipinas ng mga estudyante mula sa kilalang paaralan ng Peru, pakinggan na ngayon. Magandang araw po. Ako si Diogo Martina. Ako ay isang 18 taong gulang na estudyante sa mataas na paaralan at nagsisilbing Pangulo ng Konseho ng Mag-aaral sa La Preparatoria International School sa Lima, Peru. Ang aming paaralan ay isang nangungunang pribadong paaralan sa Peru na kilala sa taunang paglalakbay nito sa ibang bansa. Noong nakaraang taon, nagpunta kami sa Europa. 2 taon na ang nakalipas sa Estados Unidos at ngayong taon, ang aming destinasyon ay ang Hapon. Ang aming orihinal na plano ay mag-tour sa Tokyo at Osaka sa loob ng 1 linggo. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan sa paglalakbay na ito sa Asya. Kapag nakikipag-usap ako sa aking mga kaibigan, iniisip lang namin na kung Hapon, ayos na. Para sa Pilipinas, halos wala kaming alam. Ang alam lang namin ay isa itong maliit na bansa na matatagpuan sa pagitan ng China at Hapon. Sa umaga ng aming pag-alis, nakipagkita ako sa aking mga kaibigan sa airport sa Lima. Lahat ay mukhang excited. Ang biyaheng ito ay binubuo ng 25 estudyante at 3 supervising teachers. Habang sumasakay sa eroplano, pinag-uusapan pa rin namin kung ano ang aming makikita at kakainin sa Hapon. Ngunit sa kalagitnaan ng napakahabang biyahe sa Pasipiko, pagkatapos naming huminto sa Mexico City, naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari. May anunsyo mula sa piloto na may biglaang technical problem at kailangan naming lumapag sa pinakamalapit na paliparan. Hiniling sa amin ng flight attendants na muling ikabit ang aming seatbelts. Kaagad na tumindi ang tensiyon sa cabin. Nang sumilip ako sa bintana, nakakita ako ng mga ilaw sa gabi, ngunit pakiramdam ko ay hindi ito Hapon. Nag-anunsyo muli ang piloto na kami ay lalapag sa Ninoy Aquino International Airport. Noong sandaling iyon, hindi ko alam kung nasaan ang naiya. Si Camila, ang aking kaibigan na nakaupo sa tabi ko, ay naghanap sa kanyang smartphone at sinabing iyon ay nasa Pilipinas. Hanggang sa lumapag ang eroplano, inisip ko pa rin na titigil lang kami para i-check ang makina at lilipad patungong Hapon. Inakala kong mananatili lang kami ng 1 gabi sa Pilipinas at aalis na. Ngunit mula sa sandaling lumabas ako ng eroplano, nagsimula akong mapagtanto na mali ako. Sa unang sandali na pumasok ako sa NAIA, ang laki ng paliparan ay mas malaki kaysa sa naisip ko. Kung ikukumpara sa airport sa Lima, ito ay napakalawak at hindi maikukumpara sa modernong pasilidad. Ngunit hindi lang ang laki ang issue. Ang sahig ng airport ay kintab na parang salamin at lahat ay nakaayos ng maayos. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang paghawak ng mga opisyal ng paliparan sa sitwasyon. Nang malaman nilang kami ay mga estudyante mula sa Peru, may mga opisyal na sinubukang gabayan kami sa Espanyol. Bagaman hindi perpekto ang kanilang Espanyol, ramdam namin ang kanilang intensyon na alagaan kami. Kahit sa gitna ng emergency, walang nagpakita ng pagmamadali o pagkainis. Matiyaga nilang ipinaliwanag ang mga detalye sa amin. Ang pagdaan sa immigration checkpoint ay isa ring kahanga-hangang karanasan. Naunawaan ng opisyal ang aming sitwasyon at nagsalita ng simpleng Ingles upang kami ay kumalma na hindi kailangang magmadali. Sa Peru, halos hindi ko pa nakikita ang ganoong kabait na opisyal ng gobyerno. Habang papunta sa baggage claim, nagkaroon ako ng pagkakataong tumingin sa paligid ng paliparan at talagang naramdaman ko kung gaano kasistematiko ang pamamahala dito. Ang mga signages ay nasa iba't ibang wika at malinaw. Ang iba't ibang pasilidad ay gumagana ng perpekto. Ang pinakakahanga-hanga
ay ang pag-uugali ng mga tao. Kahit na daan-daang pasahero ang naglalakad, walang maingay o nagtutulakan. Ang lahat ay nagpapanatili ng kaayusan at naghihintay ng matiyaga. Ang ganitong tanawin ay mahirap isipin sa Peru. Nang gabing iyon, naglakbay kami patungong Maynila at pansamantalang nanatili sa isang hotel malapit sa Makati Central Business District. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod na ilang araw. Hindi ko inakala na sa Pilipinas, na inakala kong isang daanan lamang, ay naghihintay ang isang karanasang magpapabago ng aking pananaw sa buhay. Kinabukasan, ang pagkagulat ko nang lumabas ako ng hotel at makita ang mga kalye ng Maynila sa unang pagkakataon ay malinaw pa rin sa aking alaala. Nagpasya kaming sumakay sa MRT mula sa estasyon ng Ayala upang maglibot sa lungsod. Ngunit mula sa sandaling pumasok ako sa istasyon ng tren, parang ibang mundo ito kumpara sa Peru. Sa platform ng tren, ang una kong nakita ay ang pag-uugali ng mga tao. Kahit na rush hour at maraming tao, lahat ay pumila ng maayos habang naghihintay sa tren. Pagdating ng tren, lahat ay naghintay na lumabas muna ang mga nasa loob bago sila isa-isang pumasok. Ito ay isang kaayusan na hindi makikita sa lima. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang kapaligiran sa loob ng tren. Kahit nasiksikan, ito ay tahimik. Walang tumatawag sa telepono, ng malakas o kumakain. Ang lahat ay nakatingin sa kanilang mga smartphone o nagbabasa, ginagamit ang kanilang sariling oras. Nang makita ko ang ganitong tanawin, naintindihan ko sa unang pagkakataon kung ano ang social consciousness. Ang tren mismo ay kahanga-hanga. Ang sahig at dingding ay malinis, ang ilaw ay maliwanag at hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Sinubukan ko ang comfort room at hindi ka pani-paniwala ang kalinisan nito para sa isang pampublikong banyo. Hindi lang may tissue paper at sabon, kundi may hand cream pa. Nang makarating kami sa Glorieta, Greenbelt area, ako at ang aking mga kaibigan ay napanganga kahit na hindi mabilang na tao ang dumadaan. Wala kaming nakitang kahit isang piraso ng basura sa sahig. Si Camila ay naiyak pa. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niya na hindi lang siya nagulat sa kalinisan, kundi humanga, siya na ang lahat ay nagsisikap na mapanatili ang ganitong kapaligiran. Ang mga tindahan ay kahanga-hanga rin. Lahat ay nakaayos ng maayos, ang mga price tag ay malinaw. Nang makita kami ng mga staff na mga dayuhan, bumati sila ng magiliw. Kahit na hindi kami magkaintindihan, sinubukan nilang gumamit ng gestures at ngiti upang makipag-ugnayan, na labis naming pinasalamatan. Nang hapong iyon, naligaw kami dahil hindi namin naintindihan ang Filipino at hindi namin mabasa ang mga karatula. Mahirap din mahanap ang eksaktong lokasyon sa smartphone map. Naglibot kami sa parehong lugar ng mahigit 1 oras. Noon, nakita kami ng isang estudyanteng Pilipino at lumapit siya sa amin. Ang pangalan ng estudyante ay Juan. Nagtanong siya sa Ingles kung kailangan namin ng tulong. Ipinagpaliwanag namin ang sitwasyon at binuksan niya ang translation app sa kanyang cellphone upang makipag-usap. Hindi lang niya kami binigyan ng direksyon, kundi nang malaman niyang kami ay taga Peru, inirekomenda niya rin ang masarap na local karinderya sa malapit. Nagbigay siya ng kanyang oras upang tulungan ang mga dayuhan na hindi niya kilala, ngunit wala siyang bakas ng pagkainis. Pagkatapos naming humiwalay kay Juan, nagpunta kami sa inirekomendang karinderya at muli kaming humanga. Nang umorder kami, ang may-ari, nang malaman na kami ay mga dayuhan, ay dahan-dahang ipinaliwanag ang menu. Tinanong pa niya ang antas ng anghang upang tiyaking luto sa panlasa namin. Nang umalis kami sa karinderya at naglakad sa mga kalye ng Makati, natuklasan ko ang isa pang aspeto ng lipunang Pilipino. Ang mga kalye ay napakalinis, hindi lang dahil sa magandang paglilinis, kundi dahil hindi ugali ng mga tao ang magtapo ng basura. Nakita ko ang mga taong kumakain ng street food na hawak ang kanilang mga balat hanggang sa makakita sila ng basurahan bago itapon. Nang gabing iyon, habang pabalik sa hotel, huminto ako sa isang convenience store. Dito, naramdaman ko ang pinakamalaking pagkakaiba kumpara sa Peru. Kahit lampas alas, sensina ng gabi, ang babaeng empleyado na mukhang nasa early 20s ay nagtatrabaho pa rin mag-isa. Ang mas kahanga-hanga ay ang mga babaeng customer na pumapasok ng komportable sa oras na iyon. Sa Lima, mapanganib para sa isang babae na maglakad mag-isa sa gabi, ngunit dito, lubos itong naiiba. Nang makita kami ng empleyado ng convenience store, bumati siya ng magiliw. Nang sinabi kong ako ay taga Peru, nagpakita siya ng interes
at sinubukang makipag-usap sa simpleng Ingles. Habang pabalik sa hotel, tumingin ako sa paligid. Kahit gabi na, ang mga kalye ay maliwanag pa rin. Ang mga street light ay naka-install sa tamang distansya. Halos walang madilim na sulok. Kahit gabi na, nakakakita pa rin ako ng mga taong nagjo-jogging, mga magkasintahan na naglalakad, at mga grupo ng mga teenager na nag-uusap. Ang lahat ay may relax at natural na ekspresyon. Kinabukasan, nagkaroon kami ng pagkakataong bumisita sa isang pampublikong mataas na paaralan sa Maynila. Nagsimula ito sa mga pasilidad ng paaralan, nakahanga-hanga. Ang lahat ng silid-aralan ay may modernong digital na kagamitan. Ang library at science laboratories ay sistematikong pinamamahalaan. Ang pinaka nagpatulala sa akin ay ang sistema ng tanghalian. Kahit na mahigit 1,000 estudyante ang sabay-sabay na kumakain, lahat ay nagpatuloy ng maayos. Ang bawat klase ay may tiyak na pagkakasunod-sunod sa pagkuha ng pagkain at ang lahat ng estudyante ay sumunod sa pagkakasunod-sunod na iyon ng natural habang nakapila, walang nagtutulakan o sumisingit. Ang kalidad ng tanghalian ay kahanga-hanga rin. Ito ay isang balanse na menu na inihanda ng isang nutrisyonista at napakasarap ng lasa. Ang katotohanan na ang ganitong tanghalian ay ibinibigay sa mga estudyante ng libre ay ang pinaka-nakakagulat. Sa Peru, kahit ang ilang pribadong paaralan ay hindi nagbibigay ng serbisyo ng tanghalian sa ganitong antas. Pagkatapos kumain, ang tanawin ng mga estudyanteng naglilinis ng kanilang mga tray at naghihiwalay ng basura ay napakahanga. Walang nag-utos, ngunit ginawa ng lahat na parang normal na gawain. Ang plastik at pangkalahatang basura ay maayos na pinaghiwalay. Nang makita ang ganitong tanawin, alam kong mataas ang kamalayan sa kapaligiran dito. Nang hapon, nagkaroon ng oras para sa paglilinis na sinabi nilang sa Pilipinas, ang mga estudyante ang naglilinis ng kanilang sariling mga silid-aralan at paaralan. Sa simula, hindi ako naniwala, ngunit nang makita ko mismo, ang lahat ng estudyante ay naghati ng trabaho at masigasig na naglilinis, nagwawalis sa sahig ng silid-aralan, nagpupunas ng pisara, naglilinis ng bintana, at nagtatapon ng basura. Lahat ng gawaing ito ay ginawa ng mga estudyante. Nang makita ko ang ganitong tanawin, naramdaman ko ang kakaiba ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa pagtuturo ng kaalaman, kundi tungkol din sa pagtanim ng diwa ng komunidad at responsibilidad. Sa Peru, ang paglilinis ng paaralan ay trabaho ng janitor. Ngunit dito, itinuturing nilang normal na mapanatili ang kalinisan sa lugar na kanilang ginagamit. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng pagkakataong makita ulit si Juan. Nagkita kami sa isang 24 oras na kapehan at nag-usap tungkol sa pagkakaiba ng kultura sa pagitan ng Pilipinas at Peru. Marami akong natutunan. Sinabi ni Juan na lumaki siyang nakikita ang kaayusan at pagmamalasakit sa kapwa bilang normal, hindi dahil may nag-utos sa kanilang gawin ito, kundi dahil inisip nilang tama ang ginagawa nila. Ang mga patakaran na sa simula ay naramdaman kong mahigpit ay, sa katunayan, ang karunungan na nagpapahintulot sa lahat na mabuhay ng magkasama ng komportable. Nagsimula akong matanto ito. Ang kaunting abala ng bawat individual ay nagdudulot ng malaking kaginhawaan para sa kabuuan. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Juan, nagkaroon ako ng bagong pananaw sa individualismo at kolektibismo. Sa Peru, napakalakas ng kultura na nagpapahalaga sa personal na kalayaan, ngunit sa Pilipinas, balanse ang personal na kalayaan at responsibilidad sa lipunan. Ito ang larawan ng isang maunlad na lipunan. Naisip ko, pagkatapos manatili sa Pilipinas sa loob lamang ng ilang araw, mas marami pa akong natuklasan. Sa mga pampublikong sasakyan, ang mga teenager ay tumatayo para sa matatanda at mga buntis. Sa kalye, natural na tumutulong ang mga tao sa mga nakasakay sa wheelchair. Ang mga mababait na tao ay nagbibigay ng direksyon sa mga dayuhan na tulad namin. Ang lahat ng ito ay hindi nagkataon, kundi isang kulturang malalim na nakaugat sa lipunang Pilipino. Sa ika-4 na araw, nagkaroon ako ng pagkakataong direktang maranasan ang digital technology ng Pilipinas. Dinala ako ni Juan sa iba't ibang lugar upang makita kung paano ginagamit ng mga Pilipino ang teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay. Sa simula, inisip ko lang na ito ay isang bansang may advanced na teknolohiya, ngunit nang maranasan ko, natuklasan kong higit pa rito. Nagsimula sa pag-order ng kape sa umaga, ito ay kahanga-hanga na.
Gumamit si Juan ng isang app sa smartphone upang mag-order ng kape ng maaga. Pagdating namin sa coffee shop, handa na ang kape, hindi na kailangang pumila at nabayaran na. Ang pagkakaroon ng ganitong sistema ay kahanga-hanga na, ngunit ang mas kahanga-hanga pa ay kung paano ginagamit ng ordinaryong estudyante ang ganitong teknolohiya ng natural. Sa pagsakay sa tren, ganun din. Gumamit si Juan ng smartphone sa halip na fare card at ang ticket reader. Para magbayad sa tren ay may libreng wifi. Sa subway sa Peru, madalas na masama ang internet signal, ngunit dito, kahit malalim sa ilalim ng lupa, mabilis pa rin ang koneksyon. Habang nagtanghalian, nagkaroon ng isang kawili-wiling karanasan. Nag-scan si Juan ng QR code sa harap ng restaurant upang magparehistro para sa pila at naglakad-lakad kami sa paligid. Nang may mag-text message na abiso na turn na namin, bumalik kami sa restaurant. Hindi na kailangang tumayo at maghintay, kaya nagamit namin ng mahusay ang oras. Sa pag-order ng pagkain sa restaurant, gumamit kami ng tablet na nasa mesa. Ang menu ay digital, at maaari naming makita ang mga larawan at detalyadong description. May English menu rin. Mula sa pag-order hanggang sa pagbabayad, magagawa namin lahat sa mesa, napaka-convenient talaga. Ngunit sa gitna ng lahat ng digital technology na ito, ang init ng tao ay hindi nawala. Ito ang pinakakahanga-hanga. Ang staff sa coffee shop ay bumati ng magiliw. Ang mga waiter sa restaurant ay nagbigay ng mahusay na serbisyo. Hindi pinalitan ng teknolohiya ang relasyon ng tao, kundi naglingkod ito bilang pantulong sa isa't isa. Nang gabi, sinubukan kong gumamit ng food delivery application. Ipinakita ni Juan kung paano umorder ng pagkain sa pamamagitan ng smartphone. Napakaraming restaurant at menu na mapagpipilian. Pagkatapos mag-order, maaari naming subaybayan ang lokasyon ng driver ng real time. Sa loob ng 30 minuto, dumating ang mainit na pagkain. Ang kahanga-hanga ay napakagalang ng delivery driver. Nang makita niya akong dayuhan, ngumiti siya ng maliwanag at iniabot ang pagkain. Hindi lang ito tungkol sa pagde-deliver ng pagkain, kundi isang tunay na pagpapakita ng espiritu ng serbisyo. Mula sa lahat ng karanasang ito, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng pag-unlad ng teknolohiya. Sa ika-5 araw, nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang lola ni Juan. Kahit mahigit 80 taong gulang na, napakahusay niyang gumamit ng smartphone. Sinabi niya na nag-online shopping siya, nagpapaschedule sa ospital, o kahit nagvi-video call sa kanyang mga apo. Ito ay isang larawang lubos na naiiba sa mga lola sa Peru. Sinabi niya na mahirap sa simula, ngunit may libreng klase sa smartphone sa komunidad kaya natuto siya. Hindi ibig sabihin na kapag matanda ka na ay pababayaan ka, kundi may sistema na tumutulong sa lahat na sumabay. Ito ang larawan ng isang tunay na mapagmalasakit na lipunan, naisip ko. Sa pampublikong sasakyan, mayroon ding katulad na karanasan. Nang makita ang isang taong nakasakay sa wheelchair sa tren, maraming tao ang natural na nagbigay daan at tumulong. Walang nag-utos, ngunit ginawa ng lahat na parang normal na gawain. Nang makita ko ang ganitong tanawin, naramdaman ko ang pagiging mature ng lipunang Pilipino. Nagkaroon din kami ng pagkakataong pumunta sa ospital dahil mukhang sinisipon si Juan, kaya nagpunta kami sa kalapit na ospital. Ang buong proseso, mula sa pagpaparehistro hanggang sa pagsusuri at paggamot, ay sistematiko. Hindi kami naghintay ng matagal at ang halaga ng paggamot ay makatuwiran. Nagpakita pa ang doktor ng interes sa akin bilang isang dayuhan at ipinaliwanag ang sistema ng pampublikong kalusugan ng Pilipinas. Sa botika, nagkaroon din ng kahanga-hangang karanasan. Tiningnan ng parmasyutiko ang reseta at inayos ang gamot ng tama. Siyempre, ipinaliwanag niya ng detalyado kung paano inumin at sinubukan pa niyang ipaliwanag sa simpleng Ingles. Ang ganitong maselang pag-aalaga ay labis kong ipinagpapasalamat. Nang gabing iyon, naglakad kami ni Juan sa gilid ng Roxas Boulevard Baywalk kahit gabi na. Maraming tao ang nag-ehersisyo o nagre-relax. May mga pamilya, magkasintahan, at grupo ng mga kaibigan, lahat ay gumagamit ng kanilang sariling oras. Ang mahalaga, lahat ay may ligtas at tahimik na ekspresyon. Ang mga pasilidad na inihanda sa gilid ng dagat ay kahanga-hanga. May bike lane na malinaw na hiwalay sa pedestrian walkway. May mga banyo at iba't ibang pasilidad. Pakiramdam ko, lahat ay idinisenyo para sa kaginhawaan ng publiko. Nang gabing iyon, habang pabalik sa hotel, napag-isipan ko,
Sa Pilipinas, ang teknolohiya at ang kabutihan ng mga tao ay perpektong pinaghalo. Ito ang larawan ng isang tunay na maunlad na lipunan. Ang pagiging mayaman lang sa ekonomiya o ang pagiging advanced lang sa teknolohiya ay hindi sapat upang maging isang tunay na maunlad na bansa. Napagtanto ko ito. Sa umaga ng ika-6 na araw, nakipag-ugnayan ang airline na tapos na ang pag-aayos ng eroplano at maaari na kaming magpatuloy sa Hapon ayon sa orihinal na plano. Dapat ito ay magandang balita, ngunit kakaiba. Ako at ang aking mga kaibigan ay nalito. Ang nakaraang ilang araw sa Pilipinas ay napakahanga na gusto naming manatili pa rito ng mas matagal. Nang hapong iyon, ginugol namin ang huling oras kasama si Juan at ang iba pang mga estudyanteng Pilipino. Nagkita kami malapit sa Ayala Triangle Gardens at nag-usap ng taos-puso tungkol sa kultura ng Pilipinas at Peru. Ang pagkailang na naramdaman namin sa simula dahil sa pagkakaiba ay ngayon ay nauunawaan na namin ang isa't isa. Ang mga estudyanteng Pilipino ay nagpakita rin ng malaking interes sa kultura ng Peru. Hindi lang ang Machu Picchu o ang Nazca Lines na mga sikat na lugar, kundi gusto rin nilang malaman ang tungkol sa pang-araw-araw na buhay at sistema ng edukasyon sa Peru. Ang ganitong saloobin na nagbibigay galang sa isa't isa ay napakahanga. Ang atmosfera ng pagkikita ay lubos na naiiba sa unang araw. Ang pakiramdam ng pagiging iba dahil sa kultural na pagkakaiba sa simula ay nagbago na ngayon sa isang matibay na pagkakaibigan. Umupo kami sa isang bilog sa isang tradisyonal na tsokolate at sinubukan namin ang masarap na tsokolate tabla. Ang dekorasyon ng tindahan ay pinagsama ang modernidad at tradisyon. Sa dingding, may nakasabit na mga gawa ng sining at may mahinang classical music. Ang tahimik na kapaligiran na ito ay nagpahintulot sa amin na mag-usap ng mas malalim. Ang mga kaibigan ni Juan ay nagpakita ng matinding interes sa kultura ng Peru. Hindi lang sila nagtanong tungkol sa Machu Picchu o Nazca Lines na mga sikat na lugar, kundi gusto nilang malaman kung ano ang pang-araw-araw na buhay ng mga Peruvian. Isang estudyanteng babae na nagngangalang Maya ang nagtanong sa akin, "Sa Peru, ano ang ginagawa ng mga teenager para sa lipunan?" Ang tanong na ito ay nagpabigat sa aking isip. Sa totoo lang, sa Peru, karamihan sa mga teenager ay interesado lang sa kanilang sariling pag-unlad at tagumpay. Hindi kami gaanong nakikilahok sa mga aktibidad para sa lipunan. Karamihan sa amin ay hiwalay. Ngunit sa Pilipinas, nakita kong mataas ang pakikilahok ng mga teenager sa lipunan. Nagmamalasakit sila sa mga isyu sa lipunan tulad ng kapaligiran at ang mga disadvantaged groups. Isa pang kaibigan, si Carlo, ang nagtanong, "Ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang halaga?" Si Camila ang sumagot, "Bago kami pumunta sa Pilipinas, sasagutin namin na kalayaan at personal na tagumpay. Pero ngayon, sa tingin ko, ang pagmamalasakit sa iba at responsibilidad sa lipunan ay kasing halaga." Ang pangungusap na ito ay nagsalita para sa aming lahat. Ang aming nakita at narinig sa nakalipas na ilang araw ay talagang nagpabago ng aming pananaw sa maraming bagay. Ang may-ari ng tsokolate ay isang matandang lalaki na nasa 60s. Narinig niya ang aming usapan at sumali sa amin. Sinabi niya na ang pag-unlad ng Pilipinas ngayon ay hindi lang dahil sa paglago ng ekonomiya, kundi ang mas mahalaga ay ang pag-unlad ng puso ng mga tao. Kapag nag-iisip ang lahat ng iba, ang lipunan sa pangkalahatan ay bubuti, sabi niya. Nagpatuloy ang may-ari sa paglalahad ng kasaysayan ng pagbabago ng lipunang Pilipino mula sa Commonwealth era hanggang sa demokrasya. Sinabi niya, "Natutunan naming pahalagahan ang kalayaang pinaghirapan at naintindihan na ang kalayaan ay dapat may kasamang responsibilidad." Ang salitang ito ay nagbigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa lipunang Pilipino. Ang aking mga kaibigang Peruvian ay nagsimula ring ibahagi ang kanilang mga damdamin sa nakalipas na ilang araw. Sinabi ni Marcos, "Ang pinaka-nagpatulala sa akin ay ang pagsunod ng mga Pilipino sa mga patakaran, hindi dahil sa pilitan, kundi ginagawa nila ng bukal sa loob. Naiintindihan nila na ang mga patakarang ito ay narito upang ang lahat ay mabuhay ng mas mahusay." Idinagdag ni Sofia, "Sa tingin ko, napaka-successful ng edukasyon sa Pilipinas. Nakakalikha ito ng mga mamamayan na may pagmamalasakit sa iba." Ikinuwento ni Camila na nang umiyak siya sa Ayala, hindi lang dahil sa kalinisan, kundi humanga siya na ang lahat ay nagsisikap na mapanatili ang kabutihan na ito. Detalyado niyang ipinaliwanag ang damdamin noon. Sa Peru,
Sanay kami sa dumi at iniisip naming normal iyon. Pero dito, nakikita ko ang mga tao na nag-aalaga sa pampublikong kapaligiran ng kusa, walang nagko-kontrol. Ito ay isang tunay na pag-ibig sa pampublikong espasyo. Nang marinig ko ang pagbabahagi ng aking mga kaibigan, pinag-isipan ko ang aking sariling pagbabago. Ilang araw na ang nakalipas, baka naramdaman kong abala ang pagpila at paghihiwalay ng basura. Ngunit ngayon, naintindihan ko na ang maliliit na pag-uugali na ito ay nagpapakita ng antas ng sibilisasyon ng lipunan. Kapag ang lahat ay nagsasakripisyo ng kaunting pagsisikap, maaari silang lumikha ng isang kapaligiran na kapakipakinabang sa lahat. Ang mga kaibigang Pilipino ay nagbahagi rin ng kanilang pananaw sa lipunan ng tapat. Sabi ni Juan, "Ang Pilipinas ay hindi perpekto. Mayroon din kaming maraming problema na kailangan naming ayusin. Ngunit mayroon kaming magkasamang pananaw na kailangan naming gawing mas mahusay ang lipunan." Idinagdag ni Maya, "Tinuruan kami na magkaroon ng public service mula pagkabata, ngunit hindi ito pasanin, kundi isang karangalan. Ang paggawa ng mabuti para sa lipunan ay napakahalaga. Ang atmosfera ng pag-uusap na nagbibigay galang sa isa't isa ay labis kong hinangaan." Sa Peru, ang iba't ibang grupo ng tao ay kadalasang walang ganitong taos-pusong palitan. Ang lahat ay sanay na nasa kanilang sariling bilog. Ngunit sa Pilipinas, naramdaman ko ang isang kultura na bukas at tumatanggap ng pagkakaiba. Ang mga tao ay handang makinig sa iba't ibang opinyon at matuto ng magkakaibang pananaw. Pagdating ng gabi, lumipat kami sa isang night market sa malapit. Ang night market sa Maynila ay puno ng buhay. May iba't ibang food stalls na nakahanay. Maraming tao ang naglalakad, ngunit hindi ito magulo. Sinubukan namin ang maraming Filipino street food tulad ng adobo, sinigang at halo-halo. Ang bawat pagkain ay may natatanging lasa at kasaysayan. Ang mga tindero, nang makita kaming mga dayuhan, ay masigasig na inirerekomenda ang kanilang pagkain. Ang ilan ay sinubukan pang magsalita ng simpleng Ingles o Espanyol sa amin. Ang kabutihang loob na ito ay nagparamdam sa amin ng kakaibang init. Habang kumakain, nagpatuloy kami sa pagpapalitan ng kultura ng malalim. Isang kaibigang Pilipino ang nagtanong sa amin, "Pagbalik ninyo sa Peru, may gusto ba kayong baguhin?" Ang tanong na ito ay nagpabigat sa aming lahat. Sumagot ako, "Gusto kong ibalik ang kamalayan sa mamamayan na natutunan ko sa Pilipinas. Baka hindi ko mabago ang buong lipunan, pero magsisimula ako sa sarili ko at makakaapekto sa mga nasa paligid ko." Sabi ni Camila, "Gusto kong isulong ang edukasyon sa kapaligiran sa aming paaralan upang mas maunawaan ng mga kaibigan ang kahalagahan ng paghihiwalay ng basura at pangangalaga sa kapaligiran." Idinagdag ni Marcos, "Gusto kong mas sumali sa mga voluntaryong aktibidad upang tulungan ang mga nangangailangan." Nang marinig ang aming mga ideya, nagbigay ng suporta at paghihikayat ang aming mga kaibigang Pilipino. Sabi ni Juan, "Ang pagbabago ay hindi isang bagay na makakamit kaagad. Ngunit basta't may magsimula, magkakaroon ito ng malawak na epekto." Pagkatapos maglakad sa night market, naglakad kami sa gilid ng Manila Bay Walk. Napakaganda ng Manila Bay sa gabi. Ang tubig ay nagre-reflect ng mga ilaw mula sa magkabilang panig. Ang malamig na hangin ay humihip ng mahina. Kahit gabi na, marami pa ring tao ang nag-ehersisyo at naglalakad sa gilid ng dagat. Ang lahat ay mukhang ligtas at relax. Umupo kami sa isang bench sa gilid ng dagat, tinitingnan ang tanawin sa kabilang panig at nagbahagi ng aming mga kwento sa buhay. Ikinuwento ni Juan na ang pangarap niya ay maging isang guro at gusto niyang lumikha ng mas maraming estudyante na may internasyonal na pananaw. Si Maya naman ay gustong magtrabaho sa larangan ng kapaligiran upang matulungan ang Pilipinas na umunlad ng sustainable. Nang marinig ko ang mga pangarap ng mga teenager na Pilipino, labis akong humanga sa kanilang dedikasyon. Hindi lang sila interesado sa personal na tagumpay, kundi nagmamalasakit din sila kung paano makakatulong sa lipunan at sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ang ganitong malawak na pag-iisip at pananaw ay bihirang makita ko sa mga kasing edad ko sa Peru. Noong sandaling iyon, agad kong naintindihan kung ano ang tunay na kapangyarihan ng lipunang Pilipino. Hindi ito dahil sa advanced na ekonomiya o modernong teknolohiya, kundi dahil ang mga tao rito ay may aspirasyon na gawing mas mahusay ang mundo. Kapag ang mga kabataan sa lipunan ay may ganitong pangarap, ang lipunan ay tiyak na susulong. Nang sumapit ang hating gabi,
kailangan na naming magpaalam. Kahit ilang araw lang kaming magkasama, lumikha kami ng matibay na pagkakaibigan. Nagpalitan kami ng contact information at nangako kaming patuloy na makikipag-ugnayan upang matuto sa isa't isa. Habang hinahatid kami ni Juan sa hotel, tumingin ako sa nightlife ng Maynila. Nalilito ang aking puso. Kinabukasan, aalis na kami sa lugar na nagpabago ng aming pananaw sa buhay, patungo sa aming orihinal na destinasyon, ang Hapon. Ngunit alam kong naghasik na ang Pilipinas ng binhi sa aming puso. Ang binhing ito ay sasama sa amin pabalik sa Peru at lalago sa aming buhay. Patuloy itong magpapaalala sa amin kung ano ang tunay na halaga na dapat hanapin at kung ano ang tunay na makabuluhang buhay. Hindi lang itinuro ng Pilipinas ang panlabas na pagiging magalang at kaayusan, kundi itinuro din nito ang panloob na kabaitan at responsibilidad. Ito ang pinakamahalagang bagay sa aming buhay. Pagkaraan ng 6 na buwan, nag-apply ako para sa exchange student program ng Universidad ng Pilipinas. Kahit na hindi pa sapat ang aking kasanayan sa wikang Filipino, tiyak kong hindi ako magpapahuli sa aking kasigasigan. Sa kasamaang palad, nakapasa ako at nakabalik sa Pilipinas. Ang pakiramdam ng paghanga nang dumating ako sa NAIA muli, makalipas ang 1 taon ay hindi mailalarawan. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang ordinaryong turista, kundi bilang isang estudyante na nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa at pagdanas sa lipunang Pilipino. Sinundo ako ni Juan sa airport. Napakalaki ng aming tuwa na magkita muli pagkatapos ng 1 taon. Ngunit nang makita niya akong bumati sa Filipino, laking gulat niya. Ang buhay sa universidad ay isa pang anyo ng patuloy na pag-aaral. Ang pag-aaral at paggawa ng mga proyekto kasama ang mga estudyanteng Pilipino ay nagbigay sa akin ng direktang karanasan sa kahusayan ng edukasyon sa Pilipinas. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng iba't ibang club activities, natutunan ko kung ano ang iniisip ng mga kabataang Pilipino at kung paano sila nabubuhay. Ngayon, nang lumingon ako, ang emergency landing sa NAIA noong panahong iyon ay ang pinakamahalagang sandali na nagpabago sa aking buhay. Sa pamamagitan ng bansang tinatawag na Pilipinas, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng isang maunlad na bansa at napagtanto ko kung anong uri ng tao ako dapat sa hinaharap. Ang pinakamahalaga, lumawak ang aking pananaw sa mundo. Ito ang pinakamalaking natutunan ko. Ngayon, mayroon akong pangarap na pagkatapos kong bumalik sa Peru, gusto kong gamitin ang mga natutunan ko sa Pilipinas upang makatulong sa pag-unlad ng aking bansa. Balang araw, gusto kong maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Peru. At ang simula ng lahat ng iyon ay ang hindi inaasahang emergency landing. Ang natuklasan ko sa Pilipinas ay hindi lang ang malinis na kalye o advanced na teknolohiya. Ang tunay na kahanga-hanga ay ang kabutihang loob ng mga tao at ang kamalayan ng mamamayan na nag-iisip para sa pangkalahatan. Ang mga ito ay hindi sa pilitan ng batas o patakaran, kundi isang kultura na isinasagawa ng mga tao ng kusa. Ang karanasan sa Pilipinas ay nagpaliwanag sa akin na ang tunay na pag-unlad ay hindi ang pagtaas ng mga matataas na gusali o ang pag-unlad ng teknolohiya, kundi ang pagiging mas ganap ng puso ng mga tao at ang pagiging mas mainit ng lipunan. Ngayon, gusto kong maging isang tao na makapagpalaganap ng ganitong kultura sa Peru. Kahit marami pa akong kailangang matutunan, naniniwala ako na ang paglalakbay na nagsimula sa hindi inaasahang emergency landing ay magpapatuloy. Hindi lang itinuro ng Pilipinas ang panlabas na pagbabago, kundi itinuro din nito ang panloob na paglago. Ang napakahalagang karanasang ito ay magiging kompas ng aking buhay na gagabay sa akin sa tamang direksyon. Habang ako ay isang exchange student sa Pilipinas, nagkaroon ako ng pagkakataong maglakbay at mag-explore sa iba't ibang lugar sa buong bansa ng malalim. Ang bawat paglalakbay ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pagkakilala sa kapuluan na ito. Para sa aming unang malaking biyahe, pinili namin ang lungsod ng Baguio, ang lungsod na kilala bilang summer capital at sentro ng kultura ng Cordillera. Sumakay kami ng eroplano mula Maynila patungong Hilaga at pagkalipas ng 1 oras, nakarating na kami sa Baguio. Ang pagiging on-time at ang kaginhawaan ng airline ay nagpahanga sa akin. Ang ganitong kahusayan sa transportasyon ay mahirap isipin sa Peru. Nang makarating kami sa Baguio, agad kong naramdaman ang ibang-ibang atmosfera kumpara sa Maynila. Kung ang Maynila ay isang modernong megacity, ang Baguio ay isang matandang lungsod na puno ng kasaysayan at kagandahan.
Ang makikitid na eskinita, ang mga sinaunang simbahan, ang tradisyonal na arkitektura lahat ay nagkukuwento ng kasaysayan ng Cordillera. Nanatili kami sa isang homestay sa lumang bahagi ng lungsod. Ang may-ari ay isang Igorot na nasa 60s. Alam niya ang lahat tungkol sa kasaysayan at kultura ng Baguio at masigasig na inirekomenda ang pinagmulan at pagiging natatangi ng bawat tourist spot. Ang Baguio ay isang sentro ng kultura ng Pilipinas at dito namin pinapanatili ang aming mga tradisyon ng buong puso, sabi niya ng may pagmamalaki. Sa Mines View Park, natutunan namin ang tungkol sa malalim na nakaugat na pananampalataya at ang matibay na komunidad ng mga katutubo. Sa mga lokal na museo, naramdaman namin ang kadakilaan ng kultura ng Cordillera. Ang pinakahumanga sa akin ay ang pagpapahalaga ng mga taga-Baguio sa pagpapatuloy ng kultura. Ang mga handicrafts, ang sinaunang arkitektura o ang mga tradisyon lahat ay pinapanatili at ipinapasa ng may pag-iingat. Bumisita kami sa isang tindahan ng tradisyonal na pinikpikan na naipasa na sa loob ng 3 henerasyon. Sinabi sa amin ng pangatlong henerasyon na may-ari na. Kahit na makakatulong ang modernong makina na mapabuti ang kahusayan, patuloy pa rin kaming gumagawa sa tradisyonal na paraan dahil iyon ang paraan upang mapanatili ang orihinal na lasa. Ang pagtalima at paggalang na ito sa tradisyon ay labis kong hinangaan. Sa Peru, maraming sinaunang kultura ang unti-unting nawawala sa agos ng modernidad, ngunit natuklasan ng mga Pilipino ang balanse sa pagitan ng tradisyon at modernidad. Ang kultura ng pagkain sa Baguio ay nagbukas din ng aking pananaw. Mula sa pinikpikan hanggang sa strawberry taho at iba't ibang dessert, ang bawat isa ay may natatanging kasaysayan. Kumain kami ng pinikpikan sa isang lumang restaurant. Ikinuwento sa amin ng may-ari ang pinagmulan at pagbabago ng putahe na ito. Ang pagkain ay hindi lang pangkain, naglalaman din ito ng kasaysayan at ang pagmamalasakit ng mga lokal na tao, sabi niya. Ang mga salita ng may-ari ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw sa kultura ng pagkain. Bago kami umalis sa Baguio, sumali kami sa isang lokal na pagdiriwang. Nakita namin ang mga tao na sumasamba sa mga banal na bagay nang may pananampalataya at naramdaman ang kahalagahan ng paniniwala sa relihiyon sa lipunang Pilipino. Ang pananampalatayang ito ay hindi lang isang personal na pinagmumulan ng lakas, kundi isang mahalagang pinagmumulan ng kapangyarihan ng komunidad. Ang aming pangalawang destinasyon ay ang Cebu, ang Queen City of the South. Kung ang Baguio ay kumakatawan sa tradisyon, ipinakita ng Cebu ang tagumpay sa adaptasyon sa modernidad. Ang matataas na gusali, ang masiglang mga beach at ang modernong infrastruktura ay nagpakita ng kapangyarihan ng lungsod na ito. Ngunit ang pinakahumanga sa akin ay ang tagumpay sa environmental rehabilitation. Ang ilang bahagi ng Cebu ay dating nasalanta ng bagyo, ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pagpapanumbalik, ito ngayon ay naging isang lugar ng pahinga para sa mga turista at lokal. Naglakad kami sa gilid ng dagat at nakita namin ang isang retiradong guro na nag-ehersisyo. Ikinuwento niya ang proseso ng pagpapanumbalik. Mahigpit ang pinsala dito noong nakaraang dekada. Pero ngayon, tingnan mo, ang ganda. Ito ang pride naming mga taga Cebu. Ang tagumpay sa pagpapanumbalik ng kapaligiran ay nagpakita sa akin ng dedikasyon at tagumpay ng Pilipinas sa sustainable development. Sa Peru, maraming lungsod ang nahaharap sa problema ng polusyon. Ang karanasan ng Cebu ay isang bagay na nararapat pag-aralan. Ang kultura sa Cebu Old Town ay napaka-espesyal din. Bumisita kami sa lumang bahagi ng lungsod na puno ng magagandang arkitekturang Espanyol-Filipino. Ang mga lumang gusaling ito ay pinananatili at naging mga stylish coffee shop, art galleries at tindahan. Ang mga lumang gusali ay nabigyan ng bagong buhay. Ang konsepto ng reuse na ito ay nagpahanga sa akin. Hindi ito tungkol sa paggiba at pagtatayo ulit, kundi ang pagdaragdag ng mga bagong elemento habang pinapanatili ang mga bakas ng kasaysayan. Ang aming pangatlong destinasyon ay ang Palawan, ang huling hangganan ng kalikasan. Mula Cebu patungong Palawan, pinili namin ang ferry. Ang tanawin sa buong biyahe ay napakaganda. Ang mga limestone karsts na lumalabas mula sa turkesa na tubig ay isang nakamamanghang tanawin. Ang una kong impresyon sa Palawan ay ang kalinisan ng kalikasan. Ang kagandahan ng El Nido at ang linaw ng mga lagoon ay nagpatulala sa akin. Ngunit ang mas mahalaga ay naranasan ko ang kahalagahan ng conservation. Sumali kami sa beach cleanup activity
kasama ang isang lokal na grupo ng pangangalaga sa kapaligiran. Nang makita namin ang polusyon sa dagat, naramdaman ko ng lubusan ang pangangailangan ng pangangalaga sa kapaligiran. Isang marine biologist ang nagsabi sa amin, ang dagat ay ang baga ng mundo. Ang pagprotekta sa dagat ay ang pagprotekta sa ating kinabukasan. Ang aktibidad na ito ay nagpalalim sa aking pag-unawa na ang pangangalaga sa kapaligiran ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno, kundi kailangan ang partisipasyon ng lahat. Sa Palawan, nagkaroon din kami ng pagkakataong matuto tungkol sa pamumuhay ng mga lokal na mangingisda. Namumuhay sila ng harmonious sa kalikasan at may karunungan sa sustainable fishing. Ang kanilang pilosopiya sa buhay ay nagbigay inspirasyon sa akin. Sa agos ng modernidad, madalas nating napapabayaan ang relasyon sa kalikasan, ngunit pinapaalala sa atin ng mga tao rito ang kahalagahan ng relasyon na ito. Ang bawat paglalakbay ay nagpalalim sa aking pag-unawa at pagkakabit sa Pilipinas. Ang kapuluan na ito, kahit hindi malaki, ang pagkakaiba-iba at yaman ng kultura ay kahanga-hanga. Mula Hilaga hanggang Timog, ang lahat ng kultural na elemento ay namumuhay ng harmonious sa lupain ng Pilipinas. Ang pinakamahalaga, alam ng mga Pilipino kung paano panatilihin ang tradisyon habang nagde-develop at lumilikha ng mga bagong bagay habang pinapanatili ang orihinal na pundasyon. Ang cultural wisdom na ito ay nararapat na pag-aralan. Nang matapos ang exchange student program at bumalik ako sa Peru, ako ay naging isang ganap na bagong tao. Hindi lang dahil sa mas mahusay ang aking kasanayan sa wika, kundi ang mas mahalaga ay nagbago ang aking pag-iisip. Natutunan kong tingnan ang mga problema mula sa maraming panig at naintindihan ko ang halaga ng cultural diversity. Pagbalik sa Peru, nagsimula akong sumali ng masigasig sa iba't ibang aktibidad sa lipunan. Nagtatag ako ng isang Filipino Culture Study Club sa universidad upang ipakilala ang kagandahan ng Pilipinas sa ibang tao. Nagsimula rin akong sumali sa proyekto ng pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Peru. Umaasang magagamit ko ang mga konsepto ng edukasyon na natutunan ko sa Pilipinas, lalo na ang paraan ng pagtatanim ng responsibilidad sa lipunan at kamalayan sa kapaligiran sa mga estudyante. Ang pagkakaibigan kay Juan ay nagpapatuloy. Nagsimula kaming magplano ng youth exchange project sa pagitan ng dalawang bansa. Umaasang mas mararanasan ng mga kabataang Peruvian ang kultura ng Pilipinas at aanyayahan ang mga estudyanteng Pilipino sa Peru upang matuto sa kultura ng isa't isa sa aming bayan. Sa aking bayan sa Lima, nagsimula akong isagawa ang pamumuhay na natutunan ko sa Pilipinas. Sumali ako sa mga aktibidad sa pangangalaga sa kapaligiran sa komunidad. Pinananatili ko ang kaayusan sa mga pampublikong lugar at tumutulong sa mga nangangailangan. Kahit maliliit na pagbabago, naniniwala ako na makakalikha ito ng malawak na epekto. Nang makita ang aking pagbabago, nagsimulang magpakita ng interes ang aking pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas. Gusto nilang malaman kung paano nagbago ang malayong kapuluan na ito sa akin. Sa pamamagitan ng aking pagbabahagi, marami ang nagsimulang maging interesado sa Pilipinas. Ang ilang mga kaibigan ay nagpaplano na ngang mag-travel o mag-aral sa Pilipinas. Ngayon, naghahanda akong mag-apply para sa master's degree sa Pilipinas. Umaasang mas mapapalalim ko ang aking pag-aaral at sa hinaharap ay makakatulong ako sa pagpapaunlad ng relasyon ng dalawang bansa. Ang hindi inaasahang emergency landing noong panahong iyon ay talagang nagpabago ng direksyon ng aking buhay. Kung wala ang karanasang iyon, hindi ko kailanman makikilala ang isang magandang bansa tulad ng Pilipinas at hindi ko matutunan ang mga napakahalagang aral sa buhay na ito. Ang pinakamahalagang bagay na itinuro sa akin ng Pilipinas ay ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa paglago ng puso, hindi sa panlabas na yaman, kundi sa panloob na kaganapan ang siyang susi. Kapag nag-iisip para sa iba, nag-iisip para sa pangkalahatan, ang lipunan ay magiging mas maganda. Ang prinsipyong ito ay hindi lang applicable sa Pilipinas, kundi sa lahat ng dako sa mundo. Ngayon, mayroon akong pangarap sa hinaharap na maging isang cultural ambassador na mag-uugnay sa Pilipinas at Peru upang mas maunawaan ng mga mamamayan ng dalawang bansa ang isa't isa. Ang pagpapaunlad ng kooperasyon sa edukasyon, kultura at youth exchange. Ang simula ng pangarap na ito ay ang emergency landing sa NAIA noong panahong iyon. Minsan, ang pinakamahusay na mga bagay sa buhay ay nagmumula sa hindi inaasahang pagkakataon.
Ang emergency landing noong panahong iyon ay tila malas. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamalaking swerte. Ito ang nagbigay sa akin ng pagkakataong matuklasan ang isang bagong mundo at matuklasan ang isang bagong sarili. Ang magandang kapuluan na ito ay hindi lang nagbigay sa akin ng kaalaman at kasanayan, kundi ang mas mahalaga ay nagbigay ito sa akin ng pangarap at pag-asa. Pinaniwalaan ako na sa pamamagitan ng pagsisikap at katapatan, maaari nating gawing mas mahusay ang mundo. Ngayon, nang lumingon ako, noong unang gabi sa Naya, natutulog ako sa isang hotel malapit sa Makati. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Noon, hindi ko inisip na ang ilang araw na karanasan ay magpapabago ng malalim sa aking buhay. Ang regalo na ibinigay sa akin ng Pilipinas ay hindi lang magandang alaala, kundi isang bagong pananaw at halaga sa buhay. Ngayon, ipinagmamalaki kong maging kaibigan ng mga Pilipino at umaasa ako na sa hinaharap ay makakatulong ako sa pagbuo ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga bansa para sa lupain na ito. Ang hindi inaasahang landing noong panahong iyon ay ang pinakamahalagang turning point sa aking buhay. Salamat Pilipinas. Salamat mga Pilipinong puno ng kabutihang loob. Salamat Juan at sa lahat ng nagbigay ng tulong sa akin. Ang kuwentong ito ay nagpapatuloy pa rin. Ang aking paglalakbay sa Pilipinas ay hindi pa tapos. Magpapatuloy ito sa buong buhay ko at magiging puwersa na magtutulak sa akin na sumulong. Para sa araw na ito, iyan lamang ang kuwento. Paano ang kuwento ng Peruvian student na nakaranas ng advanced na kultura mula sa isang emergency landing sa Pilipinas habang papunta sa Hapon? Mangyaring magbigay ng komento upang bigyan ng suporta ang bida ng kuwentong ito. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood.